Magandang araw mga manonood, nasa Crashmoto channel kayo. Ang mga motorsiklo na may V-twin engine ay may kakaibang tunog ng Harley-Davidson, balanseng 70 gradong V-twin ng Ducati, isang hanay na mga Rice Chopper, Moto Guzzi na may paayon na V-twin, ang karera ng Battle of Twins, ang record ni Burt Monroe sa Indian na motorsiklo at marami pang ibang mga kawili-wiling bagay. Sa kasaysayan ng paggawa ng motorsiklo, maraming sasakyang may dalawang gulong ang ginamitan ng ganitong makina. Ilalahad ko dito ang V-twin, kasaysayan ng paglitaw nito at mga nauna at kawili-wiling halimbawa ng motorsiklong may ganitong makina. Pagkatapos malaman ang mga pangunahing punto, ipagpapatuloy natin ang kwento ayon sa pagtaas ng anggulo ng pagkakahiwalay ng mga silindro mula 18 degree sa Matchless Silver Arrow hanggang 170 sa Sundap KS 750. Kasabay nito, susubukan kong ipaliwanag kung ano ang naging batayan ng mga gumagawa sa pagpili ng partikular na anggulo. Pakinggan ninyo ang ilang salita tungkol sa V-twin motorsiklo. Umupo ng komportable, interesante ito. Sige, simulan natin sa mga termino. Ang V-twin ay dalawang silindrong piston engine na nakaayos parang letrang V at may iisang crankshaft. Ang dalawang silindro ay nakaayos sa isang tiyak na anggulo na maaring magbago batay sa kondisyon at layunin. Kadalasan, ang mga V-twin ay may anggulo mula 40 hanggang 90 degree, pero may eksepsyon. Sa teorya, pwedeng mula 0 hanggang 180 degree ang anggulo ng V-twin. Karamihan sa mga V-twin na makina ay may isang crankpin na ginagamit ng parehong connecting rod. Maaring naka-offset ang mga connecting rod kaya't kitang-kita rin ang offset ng mga silindro. Maari rin silang fork type or blade type na walang offset kaya naiiwasan ang twisting forces sa crankshaft. Ang kilalang halimbawa ng makinang walang offset sa connecting rod sa motorsiklo ay Harley-Davidson. Mas kaunti ang makinang may offset sa connecting rod journal. Halimbawa, sa Moto Guzzi B-Cylindrica 500, umabot ito ng 180 degrees. Sa Honda Shadow, 750 ng 1,900 at 83 ang offset ng connecting rod journals ay 75 degrees. Sa modelong para sa merkado ng Amerika, 45. Ganun din ang nangyari sa modelong Suzuki VX800 at Intruder 750. Unahan ko na, ipapaliwanag ko. Ang pagbabago ng crankpin angle mula 75 sa 45 degrees ay binabago ang karakter ng makina, ginagawang mas masigla at mas may dating ang tunog ng tambutso. Ngayon, matapos balikan ang mga prinsipyo, pwede na tayong dumiretso sa kasaysayan. Noong huling bahagi ng 1800, naroon na ang mga dahilan sa paggawa ng multisilindrong makina. Naimbento na noon ang internal combustion engine at pinauunlad pa ito para maging mas malakas. Noong una, isang silindro lang ang mga internal combustion engine. Ngunit agad nilang inisip paano palakasin ang kapangyarihan nito. Napagtanto ng mga inhinyero at taga-disenyo na ang pagdagdag ng isa o ilang silindro ay makakapagpataas ng lakas ng makina nang bahagya lang ang dagdag sa bigat. Ang V-twin ang lohikal na bunga ng mga pagsasaliksik na ito. Sa solong silindrong makina, dinagdag ang isa pang silindro sa tinukoy na anggulo ayon sa pinakamainam na ayos at ergonomiya. Hindi kailangang ibuka ng husto ang mga silindro para maging compact. Sapat na ang espasyo para sa intake track, carburetor o exhaust track sa pagitan ng mga ito.
Mahalaga ring kondisyon sa pagtukoy ng anggulo ng pagkakahiwalay ng mga silindro ang pag-iwas na magtagpo ang palda ng piston malapit sa ibabang patay na punto. Ang paggawa mula sa single cylinder na makina patungo sa V-type ay naging isang kayang-kayang gawain. Kinailangan magbutas ng isa pang bintana sa crankcase para sa pangalawang silindro, magdagdag ng connecting rod sa crankshaft at pag-isipan ng valve timing at ignition para tama ang proseso. Ang mga unang patent ng V-twin ay nagmula pa noong taong 1880. Ang karamihan sa mga sanggunian ay nagbibigay ng karangalan sa paglika ng unang gumaganang internal combustion engine na V-twin kay Gottlieb Daimler. Itong 17 gradong twin na ito ay itinayo at sinubukan noong taong 1889. Ang diameter ng mga silindro dito ay 60 mm at ang stroke ng piston ay 100. Sa pamamagitan ng simpleng pagkukwenta, makukuha natin ang displacement na 500 at 65.5 cm3. Ang makina ay may lakas na 1.5 lakas kabayo sa 600 revolusyon kada minuto. Ginamit ni Gottlieb ang motor na ito sa bangka at sa kotse na Daimler Stahlradwagen na ginawa niya kasama si Wilhelm Maybach. Madalas, sabay-sabay nakagagawa ng halos magkaparehong imbensyon ang mga ininyero kahit hindi nila alam ang tungkol sa isa't isa. Ang panahon sa pagtatapos ng ika-19 na siglo ay nakapagtala pa ng ilang mga kawili-wiling disenyo tungkol sa V-shape na makina. Ang una sa mga ito ay itong trisiklo na nilikha ni Jorge Long noong 1880 bilang nag-iisang piraso. Ang tatlong gulong na self-propelled na karitong ito ay nilagyan ng 70 gradong V-shape na steam engine. Ang disenyo ng trisiklo ay napatent ni Long makalipas ang ilang taon, mga bandang 1882 hanggang 1883 at pagkatapos ng maikling panahon ng paggamit ay binaklas ang sasakyan. Noong 1946 na tagpuan ni John Bateman, si Long na 76 na taong gulang at sa tulong niya ay muling binuo ang sasakyan na nakadisplay pa rin ngayon sa Smithsonian Institute. Isa pang kawili-wiling imbensyon ay ang makina ni Scott Jugald Clerk na noong 1881 ay napatent ang ganitong uri ng two-stroke na makina. Kahit mukhang V-type ito sa una, ang pangalawang silindro ay nagsisilbing supercharger. Maraming ininyero kasama si Nicholas Otto ang sumubok gawing gumagana ang disenyo na may nagko-compress na silindro. Sa madaling salita, masigasig ang mga pagsusumikap sa larangan ng paggawa ng makina. Kung hindi kay Gottlieb Daimler noong 80, baka may iba rin nagmungkahi ng konsepto ng V-twin noong panahong yon. Noong 1870, nakuha ng kumpanyang Prances na Panay Levasseur ang lisensya para gumawa ng makina gamit ang teknolohiya ni Daimler. Noong taon ding yon, ipinakita ni na Emile Levasseur at Louis Panard ang unang prototipo ng sasakyang may makinang V2. Revolusyonaryo ang ganitong makina. Mas balance ito kaya mas kaunti ang pang-ininig kumpara sa isang silindrong makina. Mas malakas din at kaya umikot sa mas mataas na RPM. Pagkaraan pa ng 10 taon, darating ang isa sa pinakamaalamat na paggamit nito sa motorsiklo. Abot hanggang kalawakan ang kasikatan ng V-twin. Pakalipas ng 10 taon mula sa makinang V-twin na di-gasolina ni Daimler, umunlad ang makina at nagsimula itong gamitin sa dalawang gulong na sasakyan. Hindi madaling tukuyin kung sino ang unang naglagay ng V-twin na makina sa motorsiklo. Noong 1902, biglang dumami ang unang motorsiklo na may V-twin na makina, parang kabuteng sumulpot matapos umulan. At halos imposibleng matukoy ng tiyak kung alin talagang nauna at alin ang pangalawa, pangatlo at iba pa. Kaya tingnan natin ang kabuang larawan. Kaya, sa paglipat ng ika-19 at ika-20 siglo, mga taong 1,899 hanggang 1,901. Noong panahong ito, binuo at pinatentahan ng Pranses na inventor na si Clement Ader, isang abyasyon at telekomunikasyon pioneer, ang magaan na 70 degreeng 4 na stroke na makinang hugis V na balak niyang gamitin sa abyasyon. Nalaman ni Emile Robion mula sa Puto ang tungkol sa mga gawa ni Ader noong 1900. 1901 ay bumuo ng konsepto ng motorsiklo na kalaunan ay ibebenta sa ilalim ng tatak na motocardan. Noong 1902 ang 90 degree na 1 litrong twin ni Ader ay inilagay ng pahaba sa frame ng motorsiklo. Ang ikalawang bahagi ng pangalan ay tumutukoy kung paano nililipat ang torque sa gulong. Sabi ng ibang impormasyon, ang motorsiklong ito ay nagsimulang gawin ng maramihan noong 1903.
Ito, sa totoo lang, marahil ang kauna-unahang motorsiklo sa kasaysayan ng sangkatauhan na may shaft drive. Ngayon alam nyo na, hindi sina Moto Guzzi o Peter Mudzarov kasama ang mga motorsiklong is-isa at is-dalawa ang unang nakaisip maglagay ng V-twin ng pahaba sa frame. Ang ikalawang makina na sinasabing una rin ay ginawa sa Britanya. Sa simula ng paggawa ng motorsiklo sa Northampton, may kumpanyang Princeps Autocar. Ang mga motorsiklo ng Princeps ay ginagawa ni John Hutton, isang ahente sa pagbebenta ng mga sasakyan ng Panhard at Mercedes. Sa pagitan ng taong 1,900 at 2 hanggang 1,905. Ngayon, nakalimutan na ang pangalan ng tagagawa. Noong 1,902, nadagdagan ang hanay ng mga modelo ng Princeps ng isang motorsiklong may 2 silindrong makinang V na may 4 na lakas kabayo. Ang displacement ng makina ay 422 kubikong sentimetro. Noong Setyembre 3, 1,902 pinuri ng The Motor Cycling ang 2 silindrong Princeps dahil sa mababang panginginig, kinis ng takbo at magandang lakas. Sabi ng mga mamamahayag, hindi mas mahirap imaneho ang ganitong motorsiklo kaysa sa 1 silindrong motorsiklo. Isa sa mga unang V-twin motorsiklo ay ang Loren Clement na gawa ni na Václav Loren at Václav Clement sa Bohemia. Ngayon ay Czechia, pero noong panahong yon ay bahagi pa ito ng teritoryo ng Austria-Hungary. Ang debut ng makinang ito ay naganap sa pagitan ng taong 1,902 at 1,903. Narito pa ang isa pang Pranses na motorsiklo na ang tatak ay Zentil mula rin sa taong 1,902. Sa sumunod na taon, 1,903, gumawa ang NSU Motorenwerke ng unang motorsiklo gamit ang Swiss na V-twin engine na 3 horsepower. Noong parehong taon sa Birmingham, ginawa ni Sars Garrard ang Clermont Garrard motorsiklo na may V-twin engine na 3 horsepower at makitid ang anggulo. Pinaniniwalaan na ang anggulo ng pagkakabuka ng mga silindro ng Clermont Garrard ay 30 degree. Sa parehong taon, ayon sa ibang datos, noong 1,904 sa United Kingdom, ang kumpanyang Eclipse Motor and Cycle naglabas ng modelong XL All na may 90 gradong V-type engine na may lakas na 5 horsepower. Ang motorsiklong Eclipse ay ipinakilala bilang isang tunay na himala ng teknolohiya. Sabi sa brochure ng Patalastas, ito ang pinakamalakas na 2 gulong na motor na kayang humila ng trailer at umabot ng 80 kilometro kada oras. Maaring gamitin ang bawat silindro ng makina ng hiwalay, pwedeng gamitin ang isa habang nagpapalamig ang isa pa, o sabay para sa pinakamataas na lakas. Noong 1,903 ipinakilala ang British na Iris at French na Griffon na motorsiklo. Naglunsad din ang De Dion Button ng kanilang twin na motorsiklo. Sa madaling salita, makalipas lang ang ilang taon mula nang lumabas ang mga unang prototype ng motorsiklo na may V-twin, halos lahat ng iginagalang na European na tagagawa ng motorsiklo ay nagsikap na mag-alok ng mga motorsiklong may V-twin sa kanilang mga mamimili. Halimbawa, narito ang French na motorsiklo na Givaudan, 1,904, ang German na makinang Fafnir na ginagamit ng halos 20 kumpanya ng motorsiklo at ang Belgian na Minerva, pati marami pang iba. Noong panahong iyon, maraming kumpanya at paggawaan ang gumagawa ng sariling 2 gulong na motor. Kaya kapag isa-isahin lahat ng modelo, tsak na abutin tayo ng matagal. Talagang abutin tayo ng matagal, pero hindi ko na yun gagawin. Mahalaga, naunawaan natin na ang V-twin noon ay advanced at angkop talaga sa konsepto ng motorsiklo. Dahil dito, mabilis tumaas ang kasikatan ng makinang ito sa simula ng ika-20 siglo. Sa Estados Unidos, ang unang V-twin na motorsiklo ay lumabas noong 1,903. Hindi ito Harley Davidson o Indian. Kita nyo ba ang matikas na ginoo sa larawan? Si Glenn Hammond Curtis ay kilalang tagapagtatag ng Amerikanong abyasyon. Ngunit tulad ng ibang piloto noon, isa rin siyang motorsiklista at matapang. Hindi basta-basta lang kaya tinawag siyang Hell Rider. Noong 1,879 ginawa ni Curtis ang kanyang unang motorsiklo. Ang kanyang tatak ay tinawag na Hercules. Pagkalipas ng 2 taon, gumagawa na si Glenn ng sariling makina at namumukol tangi ang kanyang mga produkto sa mga kakumpetensya. Isa si Curtis sa unang gumamit ng ball bearing sa buong makina, kaya nabawasan ng alitan kumpara sa shaft na umiikot sa casting na kulang sa pagpapadulas. Ipinagmamalaki niyang pinakamalakas ang kanyang mga makina sa lahat ng motorsiklo at handa niya itong patunayan sa karera. Noong 1,903 gumawa si Glenn ng 5 horsepower na V-twin na motorsiklo at ipinakita ito sa Riverdale Hill Climb Motorcycle Club sa New York noong Mayo.
Nakuha ni Curtis ang unang pwesto sa 20 kalahok at dumiretso sa Yonkers. Nakuha ni Glenn ang unang pwesto sa karera ng 1 milya at 5 milya sa racetrack ng Empire City. Sa ganitong paraan, nabura niya ang mga masamang resulta ng karera noong nakaraang taon. Ang twin ni Curtis ay may mga sumusunod na katangian: displacement na 675 cm kubiko at pinakamataas na lakas na 5 lakas kabayo. Sa 2,000 revolusyon bawat minuto, ang anggulo ng pagitan ng mga silindro ay 50 degree. Sa totoo lang, makalipas ang ilang taon, noong 1907 ang impyernong karerista ay maglalagay ng 4 na litrong V8 sa balangkas ng isang bisikleta at aabot sa bilis na 219 kilometro bawat oras. Sa Warmont Beach, naging pinakamabilis na tao sa mundo. Pero ibang kwento na yon. Lumitaw ang paalala tungkol sa record ni Glenn Curtis. Agad naging sentro ng atensyon sa industriya ang V-twin ni Glenn. Ang ibang Amerikanong gumagawa ng motorsiklo nang makita ang tagumpay ni Curtis sa karera at record ay gustong ulitin ang tagumpay niya. Ilang buwan matapos ang debut ni Curtis, nagtayo rin ng Orient ng V-twin, pero mas mataas pa rin ang katanghian ng kay Curtis. Nagmadali rin ang Indian na kumpanya. Si Oscar Hedstrom, co-owner ng kumpanya, ay personal na nakita si Curtis at ang kanyang motorsiklo noong taong 1930 at naapektuhan ang ego ni Oscar. Nagpasya siyang gumawa ng makinang kapareho sa mga katangian at ayos nito. Ang racing engine na may V-twin engine sa frame ay handa na pagsapit ng tag-init ng 1904 at ipinakilala ito sa publiko sa isang karera noong 5 ng Agosto, 1904 sa Newport Beach, Rhode Island. Pansinin ang isang silindrong modelo ng Indian. Sa una, ang silindro ay nanatiling load-bearing na bahagi ng frame, habang ang pangalawa ay ikinabit sa carter sa 42 degree na anggulo. Mananatili ang Indian sa anggulong ito hanggang huling bahagi ng dekada 40 kung kailan magsisimula ang problema ng kumpanya at tuluyang mawawala. Ikukuwento ko mamaya ang tungkol sa makabagong Indian. Ilang taon ding sa karera lang sumali ang twin ng Indian. Noong 1906 sinimulan ng kumpanya ang mass production ng modelong ito bilang isang sports bike. Sa simula, ang displacement ng V-twin ng Indian ay 633 cubic centimeters. Pero noong 1900, sina Hendy at Hedstrom, ang mga nagtatag ng kumpanya, ay nagtakda ng bagong standard na displacement, 788 cubic centimeters. Dito na magsisimula sumunod ang mga kakumpetensya. Sa totoo lang, maaring isipin ng iba na nawala na si Glenn Curtis. Tama yon, malaki ang naging ambag niya sa pagpapasikat ng V-twin sa Amerika. Sa pagtatapos ng dekada, inilipat niya ang pera at atensyon sa paggawa ng eroplano at tinalikuran ang motorsiklo. Kumusta naman ang nangyari sa alamat ng Amerikanong industriya ng motorsiklo, Harley Davidson? Ganon din ang nangyari ron, gaya ng sa karamihan ng iba. Nakita ni na William Harley at magkakapatid na Davidson ang potensyal ng 2 silindrong makina, kaya matapos gumawa ng 1 silindrong makina, nagdisenyo sila ng V-twin engine. Noong Pebrero 1907 sa Chicago Auto Show, unang ipinakita ang motorsiklong Harley Davidson na may V-twin engine na may 880 cubic centimeters at lakas na humigit kumulang 7 kabayo. Sa totoo lang, ang naunang 1 silindrong makina ay may 440 cubic centimeters. At sa kasong ito, ang paraan ng pagdevelop ay katulad ng unang twin ng Indian, ibig sabihin, dinobel ang displacement. Ang mga Harley Davidson na ito ay doble ang lakas kumpara sa unang 1 silindro at umaabot sa 100 kilometro bawat oras ang bilis. Sa pagitan ng taong 1908 at 1909, tumaas ang benta ng mga makina mula 450 hanggang 1,140. Dapat ding banggitin na ang unang twin mula kay Harley ay nagkaroon ng ilang mga problema at sa kabuuan ay hindi naging sapat na maganda. Dahil dito, ang makinang ito ay tumagal lamang sa seryeng produksyon mula 1909 hanggang 1911. Noong 1911 ipinakilala ang makinang flat hat na tumagal pa hanggang 1920. Dapat ding tandaan na sa unang ikatong bahagi ng ika-20 siglo, ang mga V-twin ay namayagpag sa maraming karera. Ang unang nagwagi sa Tourist Trophy sa Isle of Man sa senior class, sa unang karera noong 1907, motorsiklong Norton na may makinang Peugeot. Noong 1911 unang nanalo sa Tourist Trophy na hindi Briton ay motorsiklong Indian na minaneho ni Oliver Godfrey.
Rekord ng bilis ng motorsiklo na Zenith, taong 1,931 at 50 milya kada oras at ang kahangahangang V-twin Jap at iba pa. Noong ikalawang kalahati ng dekada 30 lang nagkaroon ng seryosong kompetisyon ng V-Type mula sa inline na dalawa at di nagtagal pati sa apat. Tara, balikan natin ang simula ng siglo sa Britanya. Doon itinatag ang kumpanyang kalaunay magiging isa sa mga pinakamatagumpay na gumagawa ng V-twin, ang Jap. Ito ay pinaikling pangalan mula sa apelido at pangalan ng may-ari at taga-disenyo, si John Alfred Prestwich. Si Johnny ang nagdisenyo at gumawa ng kanyang unang makina noong 1901. Si Prestwich, tulad ng ibang mga pionero ng makina at motorsiklo, ay nakita ang potensyal ng mga V-engine na noon ay nagsisimula ng lumitaw sa mga motorsiklo. Noong 1906 na 1906 lumitaw ang unang V-twin JAP, ang kauna-unahang overhead valve na V-twin sa kasaysayan ng sangkatauhan. Malaki ang naging ambag ni John Alfred Prestwich sa pagunlad ng industriya ng motorsiklo sa Britanya at mundo. Sa simula, nahilig siya sa pagdidisenyo at paggawa ng mga motorsiklo. Noong 1908 tinalikuran niya ang ideyang yun at nagtuon na lang sa paggawa ng mga makina. Ang mga makina ng Jap ay napakahusay, magaan, maaasahan at napakalakas, kaya naging napaka-popular ang mga ito. Iniinstala ang mga ito sa mga frame ng motorsiklo nang hindi bababa sa 74 na brand. British, Pranses, Aleman, Amerikano at iba pa. Ang mga makinang ito ang nagpapatakbo sa mga kahangahangang motorsiklo ng Brau Superior. Ang obra maestra ay ang mga twin na 1.7 litro na may supercharger na nagbibigay ng halos 80 kabayong lakas. Dinamit ang makinang ito sa mga motorsiklo ng Zenith, OIC at Brau Superior para magtakda ng mga record sa bilis noong huling bahagi ng dekada 20 hanggang simula ng dekada 30. Ang mga sasakyan ay umaabot ng bilis na nasa 240 hanggang 245 kilometro kada oras. Malamang narinig mo na ang desmodromic na sistema ng valve timing. Tampok ito sa mga makina ng Ducati, ngunit hindi dito naimbento. Ang Jap ang nagpatente ng disenyo ng desmodromic na balbula noong 1923 taon. Hindi rin talaga si Prestwich ang unang nakaimbento ng sistema. Ang totoong pionero ay Britong si Frank Hatfield Arnott. Siya talaga ang nakaimbento ng desmodromic na sistema noong 1910 taon habang nagsasagawa siya ng mga eksperimento para mapataas ang pagiging maaasahan ng mga sistema ng valve timing. Makatuwiran ni tanong, kumusta ang V-twin sa bansa ng mga Soviet? Hindi naging laganap ang ganitong makinang ayos sa Soviet na motorsiklo, pero meron pa rin ito. Lumabas ang unang V-twin motorsiklo sa USSR sa inisyatiba ng Avtodor at grupo ng mga inhinyero at taga-disenyo na pinamunuan ni Pyotr Vladimirovich Mozarov. Nung una, noong 1927 si Mozarov at isa pang inhinyero, si Adamovich, ay pumunta sa Alemanya upang matuto tungkol sa paggawa ng mga motorsiklo. Ang unang 5 prototype ng mga motorsiklo ng IZH ay ipinakita noong Setyembre 1929. Ang IZH-1 at IZH-2 ay nilagyan ng 1,000 at 200cc na pahabang V-type engine na may lakas na 24 na kabayo. Ang IZH-2 ay mas bagay sa off-road. May sapilitang pagpapalamig gamit ang hangin ng makina para sa mas mahusay na paglamig at may drive din para sa sidecar na gulong. Ang chassis ng IS-1 at IS-2 ay inspirado sa disenyo ng BMW motorsiklo. Tinanggihan ni Mozarov ang typical na layout ng makina ng BMW dahil hindi niya gusto ang mga silindrong nakausli sa gilid. Dahil dito, dinevelop ang pahabang V-twin. Isa pang prototype ng unang motorsiklo ng IDS ay nilagyan din ng V-twin. Ito ang modelong 3 na may makina mula sa kumpanyang Aleman na Wanderer na may kapasidad na 750 kubikong sentimetro. Lumahok ang lahat ng motorsiklong ito sa ikalawang pambansang motor rally noong Setyembre-Oktubre 1929. Matagumpay na nadaanan ng mga sasakyan ang motoprobeg mula Izhevsk papuntang Moscow at pabalit na may layo na 3,000 at 300 kilometro. Gayunpaman, nanatili lang sa prototype stage ang 5 modelo ng motorsiklo at hindi na ginawa sa ISMASH. Isa pang patatangka na simulan ang produksyon ng V-twin ay ang prototype na Nati A 750. At ang sumunod pagkalipas ng ilang panahon ay ang seryeng modelo ng motorsiklo na PMZA 750. Direktang sangkot si Pyotr Mozarov sa paggawa ng aparatong ito. Ayon sa kautusan ng VSNH noong Oktubre 5, 1,931 na pagpasyahan gumawa ng motorsiklo sa USSR para sa pulang hukbo. Bilang prototype ng disenyo ng running gear, ginamit ang motorsiklo na BMW.
Ang duplex na frame mula sa stamp profiles na nakatiklop papasok sa loob ng tangke ng gasolina na may kapasidad na 21 litro na noon ay isang makabago ng ideya ay ipinares sa unahang fork na may leaf spring. Bilang basehan ng makina, napili ang V-type na side valve na may 700 at 50cc na halimbawa mula sa Amerikanong kumpanyang Harley-Davidson. Ang mga prototype ng Natia 750 ay handa na noong taong 1933 sumailalim sa mga pagsubok at inirekomenda para sa seryeng produksyon. Noong 1934 sinimulan ang produksyon sa Podolsk Mechanical Plant ang unang seryeng mabigat na motorsiklo ng Soviet. Pagsapit ng 39 na taon, 4,636 na unit ang nagawa. Ipinakita ng aktual na paggamit na hindi maasahan ang PMZ 750. Isa sa dahilan ay maselan ang advanced regulator ng pag-aapoy, kaya minsan binibigyang kahulugan ang PMZ bilang subukan mong paandarin ako. Bukod pa rito, sa bilis na 40 hanggang 50 km kada oras, maaring lumitaw ang lumalalang panginginig ng unahang gulong. Noong taong 1939, inalis ang motorsiklo sa serbisyo ng pulang hukbo at itinigil na rin ang produksyon nito. Pagkatapos ng taon na yon, hindi na muling nakita ang V-twin sa lokal na motorsiklo. Sa pangkalahatan, sa pandaigdigang practice, mapapansin na pagsapit ng kalagitnaan ng ika-20 siglo, humina na ang dominasyon ng makinang may ganitong arkitektura sa mga karera at pagtatala ng record. Ang bigat ay inako ng mas progresibong makina gaya ng inline na 4 na silindrong 4 na stroke, V4 at malalakas na 2 stroke na iba't ibang uri. Katotohanan, ang V-type na 2 silindrong makina ay para lang sa 4 na stroke na bersyon. Dahil sa pangangailangan ng magkakahiwalay na crank chamber sa 2-stroke na makina, hindi mailapit ang mga crankshaft, kaya nawawala ang bentahe ng V-type na layout ng 2 silindrong makina. Gayunpaman, may mga eksepsyon sa patakaran tulad ng Britanikong motorsiklo na Langen 200 at 50 ng taong 2023 na may 2-stroke V-twin na makina. Nagawang paghiwalay ng mga inhinyero ang mga crank chamber na makinang ito habang napanatili ang L-twin layout. Twina. Kahit di na pinaka-progresibo ang V-twin sa performance, may matibay pa rin itong pwesto sa ilang particular na larangan. Kadalasang nilalagay ang ganitong makina sa mga cruiser dahil ito ang nakasanayan noon. Sina Harley-Davidson at Indian ang naging pamantayan ng klasikong Amerikanong motorsiklo na sinundan ng iba. Ang Moto Guzzi, na kilala sa matatag na kasaysayan at tapang, ay lumipat sa longitudinal na twin noong 1967 at nananatiling tapat dito, tulad ng katapatan ng mga taga-Ducati sa kanilang 70-degree twin. Ang malalaking Tour Enduro, Motard at street bikes ng KTM ay gumagamit ng V-twin, pero kamakailan ay may trend na lumilipat sa inline twin. Hindi dapat kalimutan ang maraming V-twin mula sa Japan, hindi lang cruiser kundi pati road, touring at sports bikes. Sa madaling salita, mga mahal kong manonood, sa loob ng 20 minutong kwento o kung gaano man tayo katagal nag-uusap, tiningnan lang natin ang maliit na bahagi ng mga V-twin na motorsiklo at may ilang sasakyan din na ganito ang makina. Kung interesado kayo sa paksang ito, mag-iwan lang kayo ng komento bilang suporta, gagawa ako ng hiwalay na usapan tungkol dito. Ang pinakamahalaga, nakita natin ang kabuuang larawan kung paano at kailan nabuo ang V-twin, kung sino-sino ang mga unang gumawa nito at kung sino-sino ang naging mga leader sa merkado. Iminumungkahi kong pag-aralan natin ang makinang ito ayon sa pagtaas ng anggulo ng pagkakahiwalay ng mga silindro. Habang ginagawa ko ito, iniisip ko bakit iba-iba ang anggulo ng pagkakahiwalay ng silindro ng mga V-twin mula 40 hanggang 70 degrees. Bakit hindi na lang pumili ang mga inhinyero at taga-disenyo ng 2 o 3 pinaka-optimal na halaga? Bakit isang makina lang pero ang daming pagkakaiba-iba? At habang naghahalongkat ako ng maraming materyales at sabay na nag-e-edit ng kwento, natisod ako sa isang napakagandang artikulo sa Ingles na sa loob lamang ng ilang talata ng maayos na inilahad na impormasyon ay nilinaw ang lahat ng aking mga tanong. Tingnan ninyo, ang pinakakaraniwang disenyo ng crankshaft para sa V-twin ay may isang connecting rod journal na pinagsasaluhan ng 2 connecting rod. Ang ganitong disenyo ay nagbibigay ng matibay at compact na crankshaft. Ang pangunahing problema sa paggawa ng V-twin ay nagbabanggaan ng mga palda ng piston malapit sa pinakamababang punto. Tulad ng alam ninyo, ang mga unang makina ng internal combustion ay may mas maliit na diameter ng silindro kaysa stroke ng piston. Ito ang kondisyon na nagbigay daan kay Gottlieb Daimler makagawa ng 17 gradong twin.
Sa simula ng paglaganap ng V-twin sa mga motorsiklo, Ang mga anggulong ito, 42, 45, 47, 50 at iba pa, ay itinakda ng sukat ng CPG at kondisyon na hindi dapat magtagpo ang mga palda ng piston. at syempre, ang pagiging kompaktong makina. Noon, ang V-twin ay kadalasang binubuo batay sa umiiral ng isang silindrong makina. Ganon din sila Indian, ganon din sila Harley Davidson at iba pa. Harley Davidson и так далее. Pangalawa, mas mabuting ilagay ang twin sa frame ng naunang modelo ng isang silindrong motorsiklo na may kaunting pagbabago. Mas mura lang talaga ito. Pagdating naman sa V-twin na may magkahiwalay na crankpin, kakaunti lang talaga ang mga motorsiklo na gumagamit ng ganitong solusyon sa kanilang makina. Halimbawa, ang Racing Moto Guzzi Bicilindrica na unang lumabas noong 1933. At pati na rin ang mga Japanese na brand na Honda at Suzuki ay nag-eksperimento sa V-type na dalawang silindrong makina na may magkahiwalay na crankpin noong dekada 80. Honda 650 Hawk Shadow, Suzuki Intruder VX 800. Layunin nito, ang magkahiwalay na crankpin ay nagbabalance ng unang antas ng panginginig kung ang anggulo ng crankpin plus doble ng anggulo ng pagitan ng silindro ay 180. Di tulad ng Guzzi, walang sentrong bearing sa crankshaft ang mga makinang ito. Sa halip, ang magkahiwalay na crankpin ay pinagdurugtong sa gitna ng crank ng isang medyo manipis na disc. Maayos ang lahat sa mga itinakdang RPM ng makina, ngunit nang i-modify ang mga makina para sa karera, biglang bumaba ang buhay ng crankshaft. Kalaunan, tinalikuran nila ang disenyo. Ayon sa impormasyon tungkol sa epekto ng sukat ng CPG sa anggulo ng V ng mga silindro, malinaw na para sa high performance na V-twin, kailangan ng silindrong may malaking diameter. Papayagan itong palakihin ang dami at laki ng balbula para sa mas mahusay na pagpuno ng silindro. At para makagawa ng mabilis umikot na sport engine, kailangan natin ng maikling stroke ng piston. At ang mga ganitong makina ay magkakaroon ng malaking anggulo ng V ng mga silindro. Lahat ito ay dahil sa pagsasalubong ng mga palda ng piston. Tingnan ninyo ang mga V-twin na may sporty na karakter. Ang anggulo ng V ng kanilang mga silindro ay nasa pagitan ng 60 hanggang 70 degrees. Aprilia RSV 1000. Ang racing na Aprilia RSV 1000 ay 60 degree, KTM ay 75 at Ducati ay 70. Sa mga V-twin, tanging 70 degree lang ang nababalance pagdating sa unang antas ng panginginig, ang tinatawag na L-twin. Ang iba pa ay maaaring balansin alinman sa pamamagitan ng paglipat ng crankpins na napakabihirang solusyon o kaya naman ay gamit ang mga balancing shaft. Ngayon, ito ang pinakakaraniwang teknolohiya. Tingnan natin ang mga anggulo. Unang ipakikilala ang bihira at natatanging British na motorsiklo, ang Matchless Silver Arrow, na may 18 degree na V-twin engine. Ginawa ang makinang ito ng isa sa pinakamatandang kumpanya ng motorsiklo sa Britanya at dinisenyo ito ng isa sa may-ari ng kumpanya. Inhinyero at 2 beses na Tourist Trophy champion sa Isla ng Man si Charles Richard Collier. Sa unang tingin, mukha lang inline ang makina ng Silver Arrow, pero hindi. Tingnan ang diagram ng makina. Kawili-wiling eksperimento ito sa paggawa ng monoblock na V-type na makina. Dahil sa maliit na anggulo sa pagitan ng mga silindro, nagamit ang iisang cylinder head at hinulma ang mga silindro bilang isang piraso. Wala nan ibang practical na halaga ang 18 degree na anggulo. Bagyang kahawig ng technical na solusyon ang disenyo na ginamit ng kumpanyang otomobil na Lancia sa kanilang mga unang V4. Ang Silver Arrow Twin ay may 400 kubikong displacement at pinakamataas na lakas na 16 na kabayo. Ang makina ay long stroke na may diameter ng silindro na 54 at stroke na kahanga-hangang 86 na milimetro. метров. Ang motorsiklo ay ginawa mula noong 1929 hanggang 1933. Magarbo ang teknolohiya at ginawa ito sa panahon ng dakilang depresyon. Sa kabuuan, ang ganitong mga kondisyon ay hindi nakatulong sa malaking produksyon at sa loob ng 4 na taon, halos 2,000 pilak na palaso lamang ang nagawa. At ngayon, mula sa 18 degree, bigla tayong tumalon sa 42. Ang mga nakinig sa episode ay tiyak na natatandaan na ang anggulong ito ay pinili noong 1900 at 4 nina Hedstrom at Hendy, mga co-founder ng kumpanyang Indian. At simula noon hanggang sa unang bahagi ng 50, lahat ng V-twin ng Indian, maliban sa military model na 841 na babanggitin ko mamaya, nanatili itong tapat sa 42 degree na anggulo.
Lahat ito ay dahil sa kilalang sukat na CPG. Sa Indian, dito sila nagbesisyon. Sa prinsipyo, sa loob ng 50 taon, lahat ay kontento. Sunod ay ang anggulo na 45 degree. Narito ang lahat ng klasikong makina ng Harley-Davidson, mula prototype na V-twin noong 1907 hanggang ngayon. Ito rin ang patented na tunog ng tambucho ng Harley. Ganitong anggulo rin ang gamit ng ilang makina ng mga Japanese cruiser. Halimbawa, Honda VT 1,000 at 100, Suzuki VX 800, Suzuki Boulevard C50. 47 degree, ganito ang anggulo ng pagkakaayos ng mga silindro ang mayroon ang motorsiklong Vincent Rapid Model A. Noong 36 na taon, sina Phil Irving at Phil Vincent ay nagsimulang gumawa ng makapangyarihang litrong V-twin. At dito ay pinanganak ang modelong Vincent Rapid na ang unang henerasyon ay ginawa mula 36 hanggang 39, ibig sabihin bago magsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil ginamit ang mga pangunahing pyesa ng makinang iisang silindro tulad ng dati, kaya noong inangkop ang disenyo sa umiiral na sukat ng silindro at piston, napili ang anggulong 47 degrees. Ang modelong B ay dinevelop noong panahon ng digmaan at nagdebut na pagkatapos nito noong 46 na taon. Muling dinisenyo ang makina sa 50 degree na anggulo para magsilbing bahaging sumasalo ng karga ng frame. May ilang sasakyan na may 50 degree na twin, pero bago iyon, pag-usapan muna natin ang 49 na degree na anggulo na gamit sa mga modernong makina ng Indian Thunderstroke. Yan Thunderstruck. Lumabas ang makinang ito noong 2013 bilang bahagi ng pagbuhay ng Amerikanong kumpanyang motorsiklo. Ang Thunderstroke na makina ay nilalagay sa Chief, Chieftain, Roadmaster at Springfield. Ngayon, oras na para ituloy ang usapan sa 50 gradong V-twin. Maliban sa Vincent Rapid B, Black Shadow at Black Prince, ginagamit din ang makinang may ganitong anggulo ng silindro sa BSA Model E. Noong mga taong 1,900, 11 hanggang 1,924, Brock Superior SS 100 mula 1,900 at 24 hanggang 1,936, Matchless Model X mula 1,900 at 20 hanggang 1,940, Kawasaki Vulcan 1,500 at pati na rin sa lahat ng motorsiklo ng Victory. Mga Gino, ang paborito kong Victory Vision. Pangarap ko talaga yon. 52 degree, Honda Shadow mula nung 1,900 at 97 hanggang sa kasalukuyan. Ang Honda motorcycles tulad ng Transalp, Deauville at NTV ay iisa lang talaga ang makina. Kawasaki Vulcan 2,000 mula taong 2004 hanggang 2010. 54 na degree, Suzuki Boulevard C 100R at ang kapatid nitong M 100R 55 degree. Kawasaki Vulcan 750 mula 1,900 at 85 hanggang 2,006 at mula 2,006 hanggang sa kasalukuyan. Ang sumunod dito, Vulcan 700 Classic 50, 6.25 degree. Oo, ganyan mismo. Kakaibang anggulo sa pagitan ng mga silindro ang gamit sa makina ng S at SX wedge na di maintindihan ng karaniwang tao. Des X Wedge. Sunod ay 60 degrees, tinatawag na isang magandang gitna sa pagitan ng pagiging kompakto at balanse. Ang makinang may ganitong cylinder angle ay isang balancer shaft lang ang kailangan. Ang V-twin na ganitong disenyo ay ginagamit sa Yamaha XV 250 Dragstar 250 at ilang Indian motorcycles gaya ng Scout, Challenger at Pursuit. Challenger і Push-It. Noong taong 2000 Islam ang Harley-Davidson. Sa modelong V-Rod, lumipat sila sa mas mataas ang performance na 60 gradong twin kung saan ginamit ang ilang inobasyon para sa brand. 4 na balbula sa ulo, liquid cooling at iba pa. Dinevelop ang makina kasama ang Porsche. Matinding tinutulan ng Harley rider community ang V-Rod. Hindi ito binansagang Virodok nang walang dahilan. Para sa hardcore fans ng tatak, kakaiba ang obra ng inhenyeriya. Mali ang anggulo, hindi air-cooled. Gayunpaman, nagamit ang mga bagong teknolohiya at noong 2021 ay nag-debut ang isang ganap na bagong 60 gradong V-twin mula sa Harley na tinawag na Revolution Max. Itong makina ay nilalagay sa unang adventure touring bike ng kumpanya, Pan America. Gumawa rin ng 60 degree na makina ang S at Spute. Des і Spute.
Mula rin sa anggulong ito nagsisimula ang mga sports bike, halimbawa ang Aprilia RSV 1000 o ang Racing Harley-Davidson VR 1000. 70 grado, ito ang makina ng Suzuki RGV 250 modelong 88. 98 na taon, Yamaha Virago 5, dan at 3587 hanggang 2004, Yamaha Dragstar 600 at 50 mula 97 hanggang sa kasalukuyan. Napaka-interesante ng anggulo na 72 grado. Ito ang piniling anggulo ni Inenjero Franco Lambertini ng Motomarini. Noong unang bahagi ng dekada 70, nais niyang gumawa ng malakas at kompetitibong motorsiklong pang-sibilyan sa 350 at 500cc na klase. Kasama sa kondisyon ang pinakamagaan na makina at posibleng gumawa ng single cylinder na may kalahating displacement gamit ang parehong carter. Pinili ni Franco ang kakaibang anggulo ng pagkakahiwalay ng mga silindro. Sa geometriya, 72 degree ang pagitan ng bawat silindro sa 5 silindrong radial na makina. Hindi sinabi ni Lambertini kung na-inspire siya ng mga makinang panghimpapawid, pero binanggit niyang sapat ang balanse ng ganitong makina kahit hindi umabot sa 70 degree na anggulo. Bukod pa rito, gumamit si Franco ng mga napaka-interesanteng combustion chamber na tinatawag na Heron. At ang kanilang pagiging epektibo ay pinakamataas sa mga short stroke na makina na may mataas na compression ratio. Ang Motomarini 350 at 500 na may ganitong kakaibang V-twin ay ginawa mula noong taong 74 hanggang 80. Noong 1980 ang 500cc twin ng Marini ay ginamit sa enduro model na Camel 500. Isa pang ininyero na natuwa sa 72 degree na anggulo ay si Eric Buell. Pinagsisikapan ni Eric na makuha ang pinakamataas na performance mula sa kanyang mga makina at sasakyan. Ang Eric Buell Racing 11 ERR na may pinakamataas na lakas na 100 at 85 kabayo at torque na 126 na Nm ay isang halimbawa nito. 75 degree. Ang unang agad na pumapasok sa isip ay ang maalamat na KTM na V-twin LC8 na makikita sa Adventure, Motard S at C, Naked Juke at Racing RC8. Kasama rin dito ang Hyosung GT, 250 ng taong 2005 Yamaha Virago mula 1,900 at 81 hanggang 2008 Yamaha Dragstar, 400 at 1,000 at 180 degree. Ang ganitong makina na may pahabang pagkakalagay sa frame ay ginamit sa serye ng mga motorsiklo ng Honda CX mula 1,900 at 78 hanggang 1,900 at 83. Ganyang anggulo ang meron ang mga makina ng Rotax 810 at 10, 600 at 6 400 at 87 degree. Isa ring kakaibang anggulo para sa V-type na makina. Hula nyo kung sino ang namukutangi? Si Franco Lambertini ay mula sa Motomarini. Noong 2005, inilabas nila ang Corsaro 1,000 at 200 na may makinang Bialbero Corsa Corta. Albera Costa Corta. Hindi talaga malinaw kung bakit huminto si Franco sa bilang na 87 kulang ng 3 degree para maging L-twin. Maaaring ayaw niyang gumawa ng bagay na parang Ducati. Ngayon, narating na natin ang isla ng katatagan, 70 degree. Isang particular na kaso ng V-twin na tinatawag na L-twin. At kadalasan, kapag pinag-uusapan ang makinang may ganitong configuration, unang pumapasok sa isip ng lahat ang Ducati. Ang Ducati talaga ang nagpasikat sa terminong L-twin. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagsimula ang Ducati gumawa ng magagaan na motorsiklo at motor oilier na sumikat sa Italia at Europa. Ang mga pangunahing tagumpay ng kumpanyang Ducati ay malapit na konektado sa pangalan ng inhinyerong si Fabio Taglioni. Ang 70 degree na twin ay may eksaktong petsa ng kapanganakan, ika-20 ng Marso, taong 70. Ikinuwento ng Britong historiador Jan Felon na iginuhit ni Taglioni ang unang eskis ng V-twin sa huling araw ng taglamig. Taong 70. Di nagtagal, nabuo ang makina at noong taong 71, inilunsad ang modelong 750 GT. Nag-focus si Taglioni sa praktikalidad at paggawa ng epektibo at balanseng makina. Sa 50 taon, ang makinang ito at desmodromic na sistema ng balbula ay naging tampok ng Ducati. Gayunpaman, hindi tumigil ang mundo at nitong mga taon, ang kumpanyang Italyano ay lumipat sa V4 na layout para sa malalaking makina. Hindi dapat isipin na si Taglioni ang unang nakaisip ng 90 grado na twin. Noong 1902 pa lang, may Pranses ng motokardan na may pahabang 70 gradong V-twin sa mga unang araw ng mga motorsiklong V-twin. Tirintindihan na ng mga ininyero noon pa ang mga benepisyo at kahinaan ng ganitong ayos. Sa totoo, lahat ng pahabang dalawahan ng Moto Guzzi ay may
90 degree na anggulo din. Bersyong militar ng Indian 841. Napansin din ng mga Hapong gumagawa ng motorsiklo ang L-twin sa isang punto. Nilagyan nito ang Suzuki SV 400, 600 at 50, 1,000, TL 1,000, V-Strom 600 at 50 at 1,000, Honda VTR 1,000F, RC 51, VT 125 Shadow. At ngayon, matapos nating talikuran ang mga medyo popular na anggulo ng pagkakabuka ng mga silindro ng V-twin, bumabalik na naman tayo sa mga kakaibang disenyo. Lumapit na tayo sa 120 degree na anggulo. May motorsiklo na may ganitong makina, ang Moto Guzzi Bicilindrica 500. Ang motorsiklong ito ay mahalagang racing machine sa kasaysayan ng kumpanyang Italyano. Dinisenyo ni Carlo Guzzi ang kakaibang ito nung unang bahagi ng dekada 30 para mangibabaw sa mga karera. Dahil ito sa kabiguang ng 4 na silindrong modelo na may supercharger noong 1,900 at 31 at sa pagiging laos ng klasikong pahalang na single cylinder ng tatak. Kailangan ng bago, kaya si Carlo ay nagdagdag ng isa pang silindro sa matagumpay niyang single cylinder na 250. Sa anggulong 120 degree. Ang ganitong anggulo ay dahil sa ilang mga dahilan. Una, para masiguro ang pinakamainam na paglamig. Ang makina ay pinalakas at pangkarera kaya mabilis uminit at nung panahong iyon, kakaiba ito sa ibang V-twin. Hindi isang crankpin ang gamit. Para mabawasan ang twisting force sa crankshaft, naglagay sila ng bearing sa pagitan ng mga connecting rod. Nagtagumpay ang mga Italyano na makagawa ng isang napakatagumpay na pangkarerang motorsiklo na pinagsama ang sapat na lakas at pagiging maasahan, pati na rin ang magaan na timbang at mahusay na chassis. Ang Bicilindrica 500 ay unang lumabas sa Grand Prix noong 1,933 at lumaban pa hanggang 1,951 maliban sa paghinto nung ikalawang digmaang pandaigdig noong 1,935. Nagwagi ang motorsiklo at racer na si Stanley Wood sa senior class ng Tourist Trophy sa Isla ng Man. Sa simula, ang makina ay nagbibigay ng 41 lakas kabayo at pagsapit ng huling bahagi ng dekada 40, 47. Ang makina ay umaabot ng hanggang 200 kilometro bawat oras. Ang huling motorsiklo sa karirang ito ng mga numero ay may 170 degree na anggulo sa pagitan ng mga silindro. Ito ay isang Aleman na motorsiklong militar, ang Zundap KS 750. Pero may isang bagay na dapat tandaan. Ang makina ng Zundap KS 750 ay maaring ituring na 170 degree na V-twin na may crankpins na 180 degrees ang pagitan o isang boxer engine na may kakaibang anggulo ng cylinder. Pwedeng pag-usapan ito ng matagal. Ibabahagi ko ang opinyon ko. Sa kasaysayan ng Zundap motorsiklo, naniniwala akong ang Zundap KS 750 na makina ay kakaibang uri ng boxer engine. Sa linya ng mga modelo ng Zundap, bago ang KS 750, mayroong sunod-sunod na mga opposed engine, ka-400, ka-500, KS 600, ka-800 at wala ni isang V-twin. Marami sa mga motorsiklong ito ay ginamit ng Wehrmacht, ngunit karamihan ay nanatiling sibilyang modelo na kaunting inangkop para sa militar. Ang KS 750 ay dinevelop ng eksklusibo para sa pangangailangan ng militar. Tinaas ng 5 degree pataas ang bawat silindro ng makina para mas tumaas ang ground clearance. Sa puntong ito ng kwento, binabati ko ang mga mahilig tawagin ang 2 silindrong boxer engine na V-twin na may 180 degree anggulo ng silindro. Tara't alamin natin. Isa sa mga pangunahing katangian ng makinang V-twin ay ang isang crankpin. Maliban sa Moto Guzzi at ilang Honda at Suzuki, karamihan ng V-twin ay may iisang crankpin. At kung gagawa tayo ng ganitong makina na may anggulong 180 degrees, ganito ang magiging takbo nito. Ano bang silbi ng 2 silindrong makina? Sobrang nanginginig, parang baliw. Sa mga kuhang ito mula sa channel ng Mayakda na gumagawa ng iba't ibang klase ng makina gamit ang mga pyesa ng cube, kitang-kita ito. Ibang usapan na kung papakinisin natin ang panginginig sa pagdagdag ng kahit isa pang pares ng silindro. Kung titingnan ng kasaysayan, halos sabay lumitaw at umunlad ang opposed at V-twin na uri. Si Carl Benz na unang gumawa ng opposed na makina ay tinawag itong kontramotor na kalaunan ay naging horizontally opposed o boxer. Sa teorya, maaring ituring ang opposed na isang espesyal na kaso ng V-twin na may 180 degree na crankpins, pero sa teorya lang ito. Sa madaling salita, tama na ang paligoy-ligoy. Kung interesado ka sa topic ng opposed engines, may malaki akong episode tungkol dito sa channel ko. Mga kaibigan, tinalakay natin ang iba't ibang V-twin engine based sa anggulo ng silindro. Sinikap kong banggitin lahat, pero dahil sa dami, posibleng may hindi ako nabanggit. Kung di ko nabanggit paborito mong motorsiklo, huwag magtampo.
Nangako ako na sa episode na ito ay pag-uusapan natin ng kaunti ang mga motorsiklo na may paayon na pagkakaayos ng V-twin. Mas marami ang modelong ganitong motorsiklo kaysa sa malaking Moto Guzzi lineup ng 66 at Honda CX. Ang ganitong ayos ng makina ay may mga benepisyo at kahinaan din. Sa mga benepisyo, pwede nating banggitin ang mga sumusunod. Magandang paglamig dahil sa hangin na dumadaan na mahalaga para sa mga makinang pinalalamig ng hangin. Maaaring gamitin ang pangunahing kardang transmisyon at magdisenyo kung saan sunod-sunod na nakahanay ang makina, transmisyon at kardang. Mga kakulangan, malapad ang motorsiklo, mas mataas ang panganib masira ang power unit kapag natumba at may reaksyon ang umiikot na bahagi na nagdudulot ng pagtagilid kapag tumataas ang RPM ng makina. Gaano mo naalala ang simula ng kwento? Ang unang motorsiklo na may pahabang V-twin ay ginawa nung 1900 at dalawa ng Pranses na si Emile Robion at tinawag na Motocardan. Ang modelong ito ay ginawa sa maliit na bilang sa loob ng ilang taon. Hindi ko itinatanggi na nung unang paggawa ng motorsiklo, may ilang ganitong mga motorsiklo pa rin. Noong taong 20, Zaizevsk ay ginawa mga prototype na IZ-1 at IZ-2. Napag-usapan na natin ang tungkol sa mga ito. Pagkalipas ng 2 taon, noong 1931 taon, isang katulad na motorsiklo ang dinevelop ng kumpanyang Briton na AJS Model S3. S. Модель S3. Ang S3 ay may 50 gradong 500 kubikong twin na 5 kabayo lang ang lakas. Mahusay ang pagpapalamig ng makina at compact, di masyadong lumalampas sa gilid ng tangke ng gasolina. Di gaya ng karamihan ng motorsiklo na may pahabang twin, gamit ng ADS ang kadena para ilipat ang torque sa likurang gulong. Ang motor ay disenyo para sa Marangyan Touring kaya ito bumagsak noong depresyon. Mas mahal pa ang ADS S3 kaysa sa malakas na litrong modelo ng kumpanya. Itinigil ang proyekto at nalugi ang kumpanya pagdating ng ika-31 kaya't binili ito ng Matchless. Ang susunod na motorsiklo ay galing sa Alemanya. Ito ang RD 750, modelo ng 1938. Sina Norbert Riedel at Richard Kuhn ang mga inhinyerong responsabale sa disenyo nito. Ayon sa Wikipedia at iba pang sanggunian, sinasabing 2 stroke na V-twin ito, pero mali yun. Totoong 4 na stroke na makina ito na may balbula sa ibaba. May ilang prototype na ginawa pero natigil ang proyekto dahil sa digmaan. Kasunod nito ay ang naunang nabanggit na Indian 800 at 41 noong taong 1941. Lumapit ang pamahalaan ng Estados Unidos kina Harley Davidson at Indian para gumawa ng espesyal na motorsiklo para sa labanan sa Hilagang Aprika. Kabilang sa hinihingi ang mahusay na pagpapalamig ng makina sa init at pagkakaroon ng shaft drive sa likurang gulong. Ipinakita ni Harley Davidson sa militar ang modelong XA. Sa totoo, halos kinopya ni John Nova lumika ng XA, ang power unit at transmisyon ng BMW R71. VR-71. Pero ang Indian ay nagkaroon ng ibang diskarte. Nag-alok sila ng modelong 841 na may pahabang 90 degree na V2 engine na may 744 cubic centimeters na displacement at 24 na kabayo ang lakas. Parehong sinapit ng dalawang motorsiklo ang parehong kapalaran. Matapos makagawa ng 1,056 na Indian at halos kasing dami ng Harley na may opposed engine, natapos ang operasyon sa Africa. Hindi na kailangan ang mas mahal na motorsiklo kaysa sa standard na Indian Chief, Scout at Harley WLA. Ang unang Italianong motorsiklo na may pahabang V-type engine ay lumabas noong 1951. Ito ay ang Grand Prix na modelo ng Lambretta 250. Ang 90 degree twin na may 247 cc displacement ay nagbibigay ng 29 na kabayong lakas at umaabot ng 170 km kada oras. Ang motorsiklo ay lumaban hanggang 1,953. Ang susunod na kahanga-hangang kinatawan ay ang Victoria V35 Bergmeister mula Alemanya. Ang Victoria ng Nuremberg ay naging matapang sa kanilang inobasyon. Ang mga unang ideya para sa bagong modelong kakaiba sa mga kakumpetensya ay lumitaw noong simula ng 1951. Noong 53, inilunsad ang V35 model na 80 degree overhead valve, 350 cc twin na may 21 kabayong lakas. Gayunpaman, dumaan ang kumpanya sa hindi magagandang panahon at sa ikalawang kalahati ng 50 dekada ay tuluyan ng humina. Mga 1,000 lang ang nagawang ganitong mga motorsiklo. Sumunod din ang kumpanyang Hapones na Maruso Lailap sa landas ng Victoria sa pagbuo ng mga motorsiklo.
mula noong 59 hanggang 64 na taon. Sa merkado, ipinakita ang linya ng mga makina na may saklaw ng displacement mula 100 at 25 hanggang 300 kubiko. Kahit malaki ang pagkakahawig sa German na V35 Bergmeister, ibang landas ang tinahak ng mga Hapones. Halimbawa, ang anggulo ng Maruso Lilac ay 66 na degrees, isa pang dagdag sa koleksyon ng mga V-twin na anggulo. Noong kalagitnaan ng dekada 60, nagkaroon ng pagbabago sa kumpanyang Moto Guzzi. Noong 64, pumanaw si Carlo Guzzi. Nais ng bagong pamunuan ng kumpanya, gumawa ng bagong makina at pumasok sa kumikitang merkado para mapanatiling buhay ang negosyo. Noong 65, si Giulio Cesare Carcana ang nagdisenyo ng paayon na 70 degree na V-twin na nananatiling tatak ng Moto Guzzi hanggang ngayon. Noong panahong iyon, sa ikalawang kalahati ng dekada 60, may nakahain kay Carcana na isang kapaki-pakinabang na kontrata mula sa mga ahensya ng Italia para sa pagbibigay ng ganitong mga motorsiklo sa pulisya. Naglabas Astomang Moto Guzzi ng maraming modelo ng mga sasakyan gamit ang V-twin na ito mula 350 kubiko hanggang 1,400 kubiko at patuloy pa rin silang gumagawa nito hanggang ngayon. Sa tingin nyo, anong V-twin na may pinakamalaking displacement ang naikabit sa motorsiklo? Kasama rito ang mga serial na modelo at mga iisang pirasong sariling gawa. Ang top Harley engines ay may displacement na halos 1.7 na litro katulad ng Yamaha Stratoliner, habang ang Vulcan ay umaabot ng 2 litro. Ang pinakamalaking makina ng SNDS ay may 2,300 at 50 cubic centimeters na displacement. Pero hindi pa yon ang sukdulan. May alam akong dalawang tunay na halimaw. Ang una ay ginawa ng Polacom si Stanislav Skóra noong taong 1900 at 49. Nagtrabaho si Stanislav sa paliparan at ginamit ang access niya sa mga pyesa at pasilidad para makagawa ng motorsiklong may sidecar na tinawag niyang MSS-1. Ang kapasidad ng makina ay kahangahangang 4.5 litro. Malaking makina ito na kayang magsakay ng 8 tao o higit pa. Hindi nagtagal, nalaman ng militar ng Polandia ang tungkol sa pekeng motorsiklo at pinasira ito dahil ginamit ni Skóra ang mga pyesa mula sa military na eroplano. Ang ikalawang motorsiklo, Flyen Milliard, ay makabagong gawa ng British customizer na si Allen Milliard. Ang displace ng 70 degree twin na ito ay 4,800 at 88 cm kubiko at ito ang pinakamalaking V-twin sa isang motorsiklo na frame. At sa pagtatapos ng lahat ng material, gusto kong magsabi ng kaunti tungkol sa pinakamabilis na mga motorsiklo na may V-twin. Ang unang opisyal na rekord ng bilis ay hawak ni Glenn Curtis noong 1,900 at 3 nanantala ng average na 103 km kada oras sa 1 milya. Tinalo ang hindi opisyal na rekord ng V-twin ng Peugeot. Noong panahong yon, mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya. Noong late 1920 si George Braff ay gumagawa na ng mga dekalibreng Brogue Superior motorsiklo na may JAP na makina. Ang SS-100 model ay kayang umabot ng 160 km/h na bilis. Ang record na motorsiklo tulad ng Brogue Superior, Zenith at OEC na may kompresor ay abot hanggang 240 km/h. Matapos ang mga dekada mula sa paglabas ng Braff sa Britanya, isinilang ang V-twin Vincent. Matapos ang digmaan, ang modernisadong litrong 50 gradong makinang ito ay gagamitin sa pinakamabilis na seryeng motorsiklo sa mundo, ang Vincent Black Shadow at sports version nitong Black Lightning. Ang Black Shadow sa stock ay umaabot ng hanggang 200 km kada oras. Noong 1948 nagtala si Rolly Free ng rekord ng bilis sa Amerika sa Bonneville Salt Flats, Utah na umabot sa 241.85 km kada oras. Sa espesyal na inihandang Vincent, totoo, naka-brief, helmet at salamin lang siya. Pagkatapos nito, nagtala ang Black Lightning ng mga pambansang rekord ng bilis sa Ireland, New Zealand, South Africa at Australia. Hindi dapat palampasin ang kwento ni Bert Munro ng New Zealand na 20 taon ginawang mas mabilis ang kanyang lumang Indian Scout para sa speed record. Hindi nasayang ang pagsisikap ni Bert, ang kanyang Indian na dati umaabot lang ng 90 kph. Noong taong 62, umabot ito ng 288. At makalipas ang 5 taon, bahagyang pinalaki ni Bert ang makina at nagtala ng record, 275.44 na kilometro kada oras.
Kahit noong kwalifikasyon na natapos sa pagbagsak, naitala niya ang 300 at 31.52 na kilometro kada oras. May hawak ding ilang record sa bilis ang mga motorsiklong Harley-Davidson. Noong taong 70, ang kilalang racer na si Kel Rayborn sa isang streamliner na may makinang Harley-Davidson Sportster ay umabot ng 427 kilometro kada oras sa Bonneville. Ang record na ito ay nanatili hanggang taong 75. Noong ika-14 ng Hulyo taong 70, itinakda ni Dave Campas ang sumunod na record gamit ang Easy Rider Streamliner na may 2.5 litrong makina ng Harley-Davidson. Ang record ay umabot ng 500 at 11.607 na kilometro bawat oras at ang resulta na ito ay tumagal ng 16 na taon. Mga kaibigan, dito natatapos ang kwento natin. Sa material na ito, sinubukan kong pagsamahin hindi lang ang tuyo at technical na tsura tungkol sa V-Twin, kundi pati na rin ang ilang mga kawili-wili at nakakaaliw na mga katotohanan tungkol sa mga motorsiklo na may ganitong makina at mga personalidad na nagsikap upang malika ang lahat ng kagilagilalas na ito. Ang V-Twin ay isang maalamat na makina na may mayamang kasaysayan. At umasa ko na naging interesante para sa inyo ang episode na ito at siguradong hindi nasayang ang isang oras ninyo. Maraming salamat sa inyong atensyon. Kasama nyo, gaya ng dati, ang channel na Crash Moto. Hanggang sa muli, nating pagkikita.